Alright, for today's video, let's talk about Davao City Underground Cabling System. So dito tayo sa may Ramon Magsaysay Avenue, kung tawagin namin mga taga Davao as Oyanggoren. Kasi previously known as Oyanggoren Street ang lugar. Pinalitan nga lang. Para sa mga hindi nakakaalam at sa mga nakakaalam na rin pero nagmamaang-maangan lamang, hindi matanggap, sa Davao City ang siyang pinakaunang syudad sa Pilipinas na nag-implement ng underground cabling system. Oo, sila yung pinakaunang gobyerno or local government na naggumawa ng batas na ibaon ang mga spaghetti wires, no? Mga overhead wirings na makikita natin dyan sa mga poste, sa mga establishments. So, binaon nila sa lupa. First ever in Davao City. Siyempre, may mga ano dyan, may mga baiter talaga hindi na matanggap na Davao City ang pinakauna. So, ipinaglalaban nila yung BGC, Ayala ng Makati, at kung saan pa, no? So, syempre, ang tinutukoy kasi natin dito, well, the answer is, I think, yes, una siguro ang BGC and Ayala, pero that's, private property. So, kahit saan sila magtayo ng kailang mga mixed development, ng mga properties nila, ng mga projects, walang kinalaman dyan ang it's their prerogative. Talagang, nila yan, proyekto, no? So, nasa kanila yan, nakasalalay na desisyon, no? So, walang kinalaman ang city government ng lokal na pamahalaan. So walang implementasyon na naganap. Kumbaga pera nila yan, business nila yan, so kailangan nila pagandahin ang lugar, mas efficient, mas maganda. So ibig sabihin, ang tinutukoy natin dito, ang pinaka first ever local government na nag-implement gamit ang government's public funds, no? Galing sa tax ng bayan, ng taong bayan. So it's Davao City, the first ever. So ibig sabihin, Duterte talaga, no? Ang pinakasakalam. Duterte lang malakas talaga. So meron silang political will na magpatupad, ipag-utos, i-implement, no? Gawing batas sa isang gumawa ng ordinance, city ordinance, na lahat ng mga telecommunication company ay obligado na ibaon ang inyong mga wirings sa ilalim ng lupa, or else hindi kayo bibigyan ng prangkisa o ano mang mga business permits, no? So maaaring magkaroon sila ng multa o ano pa man dyan ng mga fines, no? So syempre, Davao City ay napakalaking syudad, napakalaking income nito sa mga telecommunications. So number 1 dito, PLDT, Smart, Globe, mga ganyan, di ba? So sila, kawalan ng Davao City pa, kaya wala silang magawa kundi sumunod sa utos ng Davao City government or ng mga Duterte. Pero syempre, ang mga private sectors, alam naman talaga natin yung mga yan ay compliance yan sila kapag meron talagang hiningi or pinapatupad ang isang government, isang city government or LGU, as long as makita nila yung intention din naman ay maganda para sa kapakanan ng lahat. So talagang mag-a-agree ang mga yan, no? Makikipag-cooperate. So cooperative yung mga private sectors kapag kaya na nga ang intention ay maganda, tapos walang corruption na magaganap. So syempre, Duterte, brand of leadership, hindi talaga yung sila makurakot. Talagang ang trabaho nila is magserbisyo lang talaga sa publiko. So yan po yung ang content natin dito. Davao City Philippines first ever city na nag-implement ng underground cabling system. Ito nga palang underground cabling system na to dito na kalye sa may Ramon Magsaysay Avenue, pang-apat ho ito. Tama, pang-apat, kasi yung pinaka first ever na underground cabling system ay matatagpuan sa may Magallanes Avenue, or sabi nating Pichon Street na siya ngayon. Pero pilot episode lang ho, yun parang testing ba, no? Try and error. So nung nakita ng City Government of Davao sa time ni BP Sara Duterte as mayor, so nakitaan niya na ganyan pala kadali or kahirap ang paggawa ng underground cabling system. So possible pala talaga siyang ibaon, hindi pala kailangan maging European country or maging first world country para lang ma-experience ng taong bayan ang napakalinis, napakaganda, napaka-safety or napaka-safe na kalsada, away from danger ba sa mga sunog ng mga gabli ng kuryente. Pag may baha, hindi ka matatakot na baka mag-ground. Oo, so hindi ka rin matakot na pag may lindol ay madaganan ka ng mga poste ng kuryente, kasi wala nang poste ng kuryente dito makikita, no? So safe nga siya. So ngayon, nakitaan ni Mayora Sara Duterte dati na okay pala to, no? So ganyan lang pala kadali ang paggawa, or mahirap ba, no? So sabi niya possible. So gawin na natin tong dire-diretso na, hindi siya drawing, no? So na tayo, phase 1, phase 2 and phase 3. So yung phase 1 ay sa may San Pedro Street, phase 2 ang CM Recto Avenue, tapos ito yung phase 4 or phase 3 rather, no? Basta pilot episodes hindi kasama yun, no? Ang phase 4 yata sabi nila sa Quirino Avenue daw, Quirino Avenue. So yun,
So, lakad na tayo papuntang NCCC or saan man tayo aabot ng saan tayo dadalhin natin yung mga makakating paa. So, ito na yun we're facing or we're heading towards Ramon Magsaysay Park. So, ang ganda talaga ng kalsada kapag wala kang makikita mga electrical wirings above overhead kasi nga masasabi mo safe ka pag may lindol. Ang Davao City laging nililindol ha. So, every time na niyayanig ang lupa. So yung pinaka-instinct ko talaga ay lumabas ng kwarto. Yan ang pinakauna kong ginagawa kapag may lindol, niyayanig. So labas ng kwarto, tapos kailangan sa kalsada ka. At doon ako uupo sa porsyon na kung saan malayo sa mga poste. Pero alam naman natin, Davao City, napakaking syudad. So napakalabong napakalabong makahanap ng lugar, pwesto or portion na wala kang makikitang mga poste ng kuryente. So meron talaga lagi yan. So ayun, dito sa Davao City, safety is the topmost priority ng mga Duterte. Ibig sabihin noon ay hindi sila gumagawa ng mga bagay na para pampabyo-byo lamang, para pang epal, para pang sa mata, pang pleasing. So ang talagang ginagawa nila is para sa safety. So ito nga, underground cabling system, ang purpose ho nito is para sa safety. Hindi siya delikado kapag may lindol, walang madaganan ng mga poste ng kuryente. Kapag may sunog, hindi masasunog yung mga kuryente kasi nasa ilalim nga ng lupa. Tapos kung may baha naman, siyempre safe din yung mga gawad ng kuryente. Walang pangamba ang mga taong bayan na baka ma-grounded sila at mamatay, makuryente. Kasi nga nasa ilalim ng nakapaloob sa pipe o PVC pipe na nasa ilalim, smart. Safety is the topmost priority. So hindi siya kagaya ng ibang mga syudad, mga mayor sa Pilipinas na ang kanilang mga move, ang purpose talaga ay para sila ay sumikat, magpa-epal, Oo. Para tawaging meron silang ginagawa, sa yon, kikilitihin nila ang mata ng mga tao nila. Yan, electric. Okay, so sana ay tanggap na ng mga mga beater sa Davao City na yan nga, Davao City ang pinaka first ever city na nag-implement ng underground cabling system. So tanggapin nyo na kasi na Duterte taga pinakamalakas sa taong bayan, sa pulso ng masa. Sila lang talaga yung tunay na may malasakit. So ganda ng lugar, ganda ng ganda ng kalsada, tignan, ang linis, wala kang makikitang walang eyesore, di ba? Hindi ito ginawa para magpa-beautify. Ito yung ginawa para pang safety. At syempre maganda siya tignan. Kasi nga dati ay lang natin, nakikita na natin to sa mga private sectors, mga Ayala area, sa mga first world country, mga mayayamang bansa, European for example. So dito sa Davao City, kaya natin palang sa Pilipinas. So Davao City is the benchmark of a good governance. So kung kaya ng Davao City na gawing ligtas ang mamamayan, so kaya din ng ibang syudad. Kailangan lang lunukin yung pride. Hindi naman lunukin, kumbaga parang bawasan lang masyado yung bawasan lang ng konti yung pride at tanggalin yung ego. So what kung sinunod nyo ang pattern and pattern ng mga Duterte sa pamamalakad ng syudad. Kung ang magiging beneficiary naman ito ay makapag-benefits ang mga taong bayan din naman. Ganda kaya tignan, di ba? Napaka maalwan, hayahay sa mata, sa paningin. So yung mga building dito, mga luma, hindi siya modernized, hindi siya mga makabagong disenyo. Mga decades na rin to, sa mga 40 years, 50 years, 60 years. I don't know kung meron bang mga century old dito na mga establishment buildings. So although Chinatown dito sa Davao City siya pinakamalaking Chinatown sa buong Pilipinas, pero hindi ako sure kung ito yung pinakaluma, the oldest one. I think it's sa Tondo, sa Manila. Ang ganda, no? So ang taas dito, nasa mga 2 kilometers mahigit. Oo, from Ramon Magsaysay Park hanggang sa Acacia. So itong mga sidewalk vendors,
ano to, mga things in common no, sa Pilipinas. So kahit saan lugar ka sa Pilipinas, di talaga mawawala yung mga nagtitinda sa gilid ng kalsada, mga sidewalk vendors. Yun nga lang, dito sa amin, ambulant vendors, gaya niya, no? So, ambulant vendors, ibig sabihin ho niyan ay pag sila'y papalisin na ng mga taga-demolition team, agad silang makapag-relocate or makaalis during clearing sa area kasi nga may gulong. Hindi sila yung stable, steady sa isang lugar na doon na natutulog ang mga nagtitinda. So time check tayo, 5:56 ng hapon. So medyo ano na dito, no? Tahimik na, wala na masyadong tao. Kasi nga ang mga Chinese businesses, ano sila, hapon pa lang, no? Alas 5 pa lang, close na. And mayroon pa lang bagong Novo dito, oh. Pagkakalam ko yung Novo dun sa may kabilang kalye, pero meron na pala dito bago. Nice one. Novo. Diba? Ganda, no? Yan, oh, nakabaon. Electrical wiring sa amin dito. So, congratulations mga taga Davao once again. Kasi kahit tayo ay kinukutya na ibang lugar sa Pilipinas, na ibang ethnicity, kasi nga daw dito sa Davao meron ng delikado doon sa Davao kasi andito nakatira mga Duterte. Pero sa amin namang experiences mga taga Davao ay kabaliktaran din naman. Kung hindi safe para sa kanila, sa amin safe haven ang Davao City. Para sa mga law-abiding citizens, lumalaban ng patas. So pinakadulo na ito ay Ramon Magsaysay Park. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Yung mga bahay ng mga native. Lumad pala, lumad. Diba? Taas, no? Basta pag maglalakad ka rito, nasa mga 20 to 30 minutes bago mo mapuntahan yung pinakadulo. From point to point. Sa may Acacia, Ramon Magsaysay Extension, hanggang dito sa may Ramon Magsaysay Park. Yan, mga helmet nasa labas lang. So kayo, ang lugar ninyo dyan, kayong mga nanonood na mga hindi taga Davao City, alam ko yung syudad, maganda rin yan. What more kapag magiging gaya nito ka ganda. Ibig sabihin magiging underground cable system na rin kagaya nito. Panigurado mas maganda pa dito siguro yung syudad. Yung kalye ninyo sa inyong syudad. First ever in the Philippines. First ever city na nag-implement ng underground cabling system. Pinapatupad, city ordinance. Pinapatupad, pinapakomply sa mga telecommunication company. Na ibaon ang mga kuryente. City Government of Davao. Ito, GT, Globe Telecommunication. Asan yung smart? Basta marami sila smart, PLDT. Globe. Dito telecommunication. Pero andito parang wala silang masyadong mga wirings dito na makikita sa kalye. Grabe, sarap na mga durian, no? Magkano kilo ng durian? Nasa 60 pesos na lang. 100. Durian. Diba? So, chaotic man to na kalsada. Dati. Parang tingin ko dati ang gulo dito kasi yun na nga, maraming mga wirings. Sakit sa mata. Tapos ang daming tao. Tapos ang dami pang traffic. Ngayon hindi na. Oo, maaliwala sa tatignan. Malinis. Spacious. Okay, so yun na siguro. Thank you for watching. Sana ay nagustuhan ko niyo yung natin counting palabas or short video. Alright, that would be all. Thank you for watching. Bye bye and ingat.